day. At sabi nga ay Happy Labor's Day, no? At ngayon pong araw na ito, tayo naman idadako sa Ephesians 3 verse 20-21. At pamagatan po natin itong From Fear to Faith, Trusting the God who does the impossible. At sa ating panimula at sa ating pagbabasa ng ating scripture for today, ay ito po ipapasa ko po bahagi ito sa aking partner. God's morning mga kapatid, sabi nga po sa Efeso 3:20-21, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. 21. Sa Kanya ang kalwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po sa proteksyon na pinagkaloob mo nung kahapon, Panginoon, at ipagkakaloob pa sa amin ngayong araw. Samahan mo po kami, Panginoon, sa aming mga gagawin ngayong araw na ito. Ganun din po, Panginoon, bigyan niyo po kami ng katalinuhan, ng knowledge at wisdom upang maunawaan namin ang iyong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon. Bigyan niyo rin po kami, Panginoon, ng katatagan sa aming mga kinakaharap sa aming mga kinatatakutan, Panginoon, sa aming pinangangambahan sa buhay. Bigyan mo kami ng kapayapaan, Panginoon. Maraming salamat po at itinataas din po namin sa inyo, Panginoon, ang mga may sakit na nakakarinig ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, ikiniklaim na po namin ang kagalingang pagkakaloob mo sa bawat isa sa kanila. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay aming itinataas sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin natin Panginoon Diyos. Sabi nga dito, no? From fear to faith, no? Sa ating mula sa ating kinatatakutan patungo sa ating pananampalataya, no? Tayong lahat ay may mga kinatatakutan, no? At nung tayo ay nakilala sa Panginoon at hanggang sa kasalukuyan, ito ay pinaglalabanan natin. At lahat ng ito ngayon ay nagiging pananampalataya. At doon nga sa talatang ating binasa kanina ay nagbibigay sa atin ng kalakasan at pag-asa. At sa puso ng bawat Kristiyano ay may masasabi natin na dito sa puso natin, sa isip natin, ay may tila parang labanan, isang tunggalian sa pagitan ng takot at pananampalataya. No? Ang buhay natin ay nasasakop sa bagay na yan. Ang takot ay nagmumula sa ating pagiging limitado at nakikita lamang ang mga posibilidad sa ating mga paligid. Ano ba yung nangyayari? Ano ba yung nagaganap? Ano ba yung mga circumstances, situation, at sometimes yung mga trials sa ating buhay? Habang ang pananampalataya naman po ay nagmumula sa pagtitiwala sa isang Diyos, no? Na walang hanggan at kayang gawin ang mga bagay na lampas sa ating pangunawa. Dalawang bagay na pinatutungkulan ng talatang ito. Dalawang bagay na nagpapakita sa atin kung bakit tayo mga Kristiyano ay dapat manampalataya sa ating Panginoon Diyos. At sa talatang ito na binasa natin sa Ephesians 3 verse 20-21 ay nagbibigay ng malinaw na pangako mula sa ating Panginoon Diyos. No? Doon sa binasang talatang ito ay tutunghayan natin nasa ang punto ng ating devotion na ito. Ang una dito sa ating talatang ito ay nagpapahayag sa atin na ang Diyos ay may kapangyarihan at higit pa sa ating mga imahinasyon o sa ating mga kayang isipin, no? Ang panimulang parirara ay sabi nga doon ay sa Kanya na makagagawa
ng higit pa kaysa sa maaari nating hilingin at isipin. Isang bagay na tila parang imposible, parang tila hindi natin maisip, no? At sa pakiwari ay paano nangyari, no? Maraming bagay sa buhay natin ang nagpapahayag sa atin ng kapangyarihan ating Panginoon Diyos na kumisan ay hindi rin natin nauunawaan o hindi natin naibibigay sa kanyang papuri. Minsan, ang nakikita natin ay ang sarili natin at o yung ating sariling gawa. Pero tandaan natin, sa lahat ng ating pagkilos, kasama natin ang Diyos. At sa parilalang ito po ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan ng Diyos na lampas sa ating limitasyon. Ang sabi nga sa atin ng Genesis 1 verse 1 to 3, no? Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. 2. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kailaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. 3. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag. There must be light, no? At napakaganda po ng pahayag na ito mula sa unang salita, no, sa Genesis 1 verse 1 to 3, na ang anyo ng buhay ng ng mundo noon ay sa kawalan, no, at sa kadiliman. Ang buhay natin ay tila parang ganon, parang nasa kawalan at nasa kadiliman. Ang paglikha ng sansinukob mula sa wala ay nagpapakita ng sobrang lakas at karunungan ng Diyos. Ito ay isang gawa na lampas sa ating pangunawa. At katulad sa ating buhay, walang hindi kayang gawin ang ating Panginoon Diyos. Kung nagawa niya ang mundo, ang kalawakan, ang lahat ng ating nakikita ngayon ay maganda, hindi kaya niyang gawin maganda rin ang ating nakikitang dilim, nakikitang takot sa ating paligid, na tila isang dilim, na tila isang walang anyo sa ating buhay, na tila hindi natin makita, maunawaan kung bakit nagkakaganon, bakit nagkakaganyan. Mga kapatid, hindi tayo limitado sa ating mga pangarap o hangarin. Dahil ang Diyos ay kayang gumawa ng mga bagay na hindi natin maunawaan, ma-imagine, o ma-conceptualize. Ang kapangyarihan ng Diyos ay magagamit natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi niya doon sa Philippians 4 verse 13, hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Amen. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, kaya natin gawin ang mga bagay na hindi natin kayang gawin mag-isa. Maaring hindi natin totally nagagawa mga bagay na ito, but namamangha tayo na nagiging bahagi tayo ng mga bagay na ito sa ating buhay. Kaya nga kung haharapin natin ang takot natin na may pananampalataya, nagiging malakas tayo. Kung haharapin natin ang ating mga takot na may pananampalataya, nagiging matatag tayo. Kung haharapin natin ang ating takot na may pananampalataya, nagiging successful tayo. Hindi dahil sa ating sariling kakayahan, kundi dahil sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. At dahil po yan sa kapangyarihan ng Diyos, ay naghahari sa ating buhay. At dapat maghari sa ating buhay. Kaya nga po tayo patuloy na nag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, patuloy po tayong bumababad sa kanyang presensya. Ang Diyos ay hindi lamang may kapangyarihan, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay naghahari sa atin. Ibig sabihin, ang kanyang kapangyarihan ay nagkumikilos sa ating buhay at nais ng Panginoon Diyos na ito ay manahan sa ating buhay. Ang siyang patuloy na nangingibabaw sa ating lahat. Ito po ay nagbibigay daan sa kanya na matupad ang kanyang kalooban at gawin ang mga bagay na hindi natin kayang gawin mag-isa. Kaya nga, our life is filled with the purpose of God. Purpose-filled life, no? O yung buhay na may
layunin ng Diyos, ang buhay na ibinigay ng Diyos dahil sa kanyang layunin. Ito ay nagbibigay ng lakas ng loob sa atin na magtiwala sa Kanya. Kahit na tayo ay nasa gitna ng mga pagsubok. Sabi nga sa atin ng Philippians 2 verse 13. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dating malayo sa Diyos ay inilapit na sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya tayo, habang tayo ay nauunawaan at nakikilala natin ang Panginoon Diyos, di ba? Napapansin natin, tayo unti-unting napapalapit sa Panginoon Diyos. Dahil yan sa ating Panginoon Kristo. Ang Diyos ay hindi lamang nagmamasid sa ating mga buhay. Siya ay aktibong gumagawa, kumikilos sa atin at nagbibigay sa atin ng anumang kagustuhan na sundin ang kanyang kalooban at tumulong sa atin na kumilos ayon sa kanyang plano. Yan po ang pagkilos ng ating Panginoon Diyos. At ito ay dahil sa kaluwalhatian na nagbibigay sa Diyos sa pamamagitan natin. No, ano po yun? Sino pong natin? Tayo na church na tinatawag na church. Hindi po ang building ang church, kundi tayo ng mga mananampalataya. At sa sumunod na parirala o yung panghuling parirala doon sa verse 21, sa Kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia ni Kristo, Jesus magpakilanman. Kaya nga po tayo na naniniwala at nagtitiwala, tayo nagsasama-sama upang ang kalakasang ito at ang ilaw na ito ng ating Panginoon Kristo ang siyang mangibabaw sa ating lahat. Ito po ay nagpapakita ng layunin ng ating pananampalataya. Sabi nga, sa lahat ng takot meron tayo, gawin natin ang purpose ng Lord. Sa lahat ng takot na meron tayo, ipakita natin kung sino ang Diyos sa mga takot natin. At magagawa lamang natin yan for the fellowship, pakikisalamuha natin sa ating mga kapatid, sa ating iglesia o sa ating churches. Sino nga ba ang churches? Ang mga taong naniniwala na si Kristo ang Panginoon. Ano ibig sabihin nito? Paano yan, Pastor? Hindi naman siya kabilang ng church natin sa Purpose Field Life. Church, ang sinasabi ng church ay 2 o 3 na tipon sa pangalan ng Panginoon Kristo, siya ay naroon. Kaya kung may tao na nangangailangan, ilalapit natin si Kristo, that is the church. At ang church na yan ang magiging bahagi ng liwanag ng mundong ito. At ang church na yan ang siyang magpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. At ang church na yan ang magbibigay ng kaganapan para sa plano at purpose na ito. Ang plano at purpose ng Diyos sa buhay mo. Ang lahat ng kaluwalhatian, karangalan at papuri ay nagbibigay sa Diyos sa pamamagitan ng church o ng simbahan, ang kanyang katawan. Tayong lahat ay bahagi ng katawan ng ating Panginoon. At sa pamamagitan ng pakikibahagi natin o yung pagtugon natin sa panawagan ng Panginoon Diyos, pagtugon natin sa kanyang pangungusap sa atin, tayo ay nagiging bahagi ng church na ito. Ang ating mga buhay, ang ating mga pagsisikap at ang ating mga pagpapala ay pawang mga instrumento upang magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon Diyos. Paano nga po ba maililipat ang takot patungo sa pananampalataya? Kapatid, ang pangunawang ito sa talatang ito ay tumutulong sa atin na mapagtagumpayan ang takot. Kapag tayo ay nasa gitna ng anumang pagsubok, ang ating mga likas na hilig ay matakot, hindi po ba? Ngunit, ang pag-alala sa kapangyarihan ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na magtiwala. Ang pananampalataya ay hindi ang kawalan ng takot. Sa halip, ang pananampalataya ay ang pagtitiwala sa Diyos kahit na tayo ay natatakot. Ibig sabihin mga kapatid, kung tayo ay totoong may pananampalataya, anuman ang takot sa ating buhay, tayo ay humaharap at tayo ay patuloy na nananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Ito ay ang pagpili na maniwala sa kanyang mga pangako sa kabila ng ating mga pangamba. At para sa ating praktikal na hakbang na maaari natin gawin upang tayo ay magtagumpay sa takot at tayo ay makalakad sa pananampalataya. Una,
patuloy po tayong magnilay sa salita ng Panginoon Diyos. Ang Biblia ay puno ng kwento ng mga tao na nagtitiwala sa Diyos at nakita ang kanyang kapangyarihan sa kanilang buhay. Mula kay Abraham hanggang sa kasalukuyan, hanggang kay Pablo, hanggang sa mga apostol ng ating Panginoon Diyos, nakita natin ang pagtitiwala sa Panginoon Diyos ay hindi nasasayang. Na hanggang sa ngayon sa buhay natin ay ating nagagamit. At ito ay inaasahan ng Panginoon na gawin din natin na magnilay tayo sa salita na ating natututunan at patuloy na ating nababasa sa pamamagitan ng Biblia. Ikalawa, patuloy po tayo magdasal ng may pananampalataya. Pag nagdasal tayo, hindi puro takot, kundi pananampalataya. Sabi nga sa atin, di ba? Philippians 4:6-7, di ba sinasabi, do not be anxious. No? Huwag po tayong matakot. Huwag tayong mangamba. Kundi manalangin tayo na may pasasalamat at pagtitiwala. Humingi tayo ng tulong mula sa Diyos. Maniwala na kaya niyang sagutin ang bawat panalangin na meron tayo. Maging sensitive lamang tayo sa pagtugon ng Panginoon. Dahil the moment na tayo ay nanalangin, siya ay tutugon agad. Ang kailangan natin ay pangunawa. Ikatlo, mabuhay na may pagsunod. Sabi nga, obedience. No? Obedience ang kinakailangan po natin. Dahil likas sa atin ang katigasan ng ulo. At inaasahan sa atin ng Panginoon na tayo ay mabuhay sa pagsunod. Ang pagsunod sa Diyos sa isang paraan upang may bahagi ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Malimit minsan nilalabanan natin ng mga kagustuhan na yan. Hindi pa ho panahon, Lord. No? Kahit na may mga nagsasabi na sa atin o pinakikita na sa atin ng Panginoon. Minsan pinipikit lang natin yung ating mga mata at itinutuon sa iba. No, subalit tandaan natin, mabuhay tayo sa pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Kapag tayo tinawag ng Panginoon Diyos, kahit na imposible at hindi natin makita. Why? Kasi minsan, ang qualification natin is not about what we do and what we can do. No, it's about what He can do. Kung ano yung kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. And kaya natin nasusunod ang mga bagay nito. Kaya tayo nagkakaroon ng obedience is because gusto natin kumilos ang Diyos sa ating buhay. Gusto nating maranasan ang Diyos sa ating buhay. At gusto nating makita ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Dahil alam naman natin na hindi natin kaya. Na alam naman natin na kulang tayo. Subalit ng Panginoon Diyos ay patuloy na gumagabay sa atin. At patuloy na nagbibigay ng lakas sa ating buhay. Ikaapat at ikahuli, magtiwala sa kanyang plano. Ang Diyos ay may plano sa iyong buhay, sa ating buhay nito. At ito'y para sa ating ikabubuti. Lagi nating tandaan, sinasabi ng Jeremiah 29:11, ang plano ng Diyos para sa ikabubuti natin, hindi para sa ikapapahamak natin. At ang buhay nating ito ay nakatuon sa buhay na ninanais ng Panginoon na patuloy nating lakaran at patuloy nating sundin. Mga kapatid, sa ating pagtatapos, tandaan na ang Diyos ay hindi lamang isang Diyos na gumagawa, kumikilos sa mga imposible. Siya ay Diyos na gumagawa ng mga nakagugulat na bagay sa ating buhay. At ang pananampalataya ay isang paglalakbay, hindi isang patutunguhan. Habang mga kapatid, naglalakbay tayo sa pananampalataya, matututo tayo ng higit pa tungkol sa kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos at magtiwala sa Kanya sa bawat hakbang ng ating buhay. Purihin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Diyan po ako nagtatapos at nais kong ipasa ang bahaging ito sa aking partner. God's morning muli mga kapatid. Napakaganda po nitong ating napag-aralan. Napapanood po ito sapagkat ang from fear to faith, ang ating mga takot na kinakaharap sa ating buhay ngayon. Ano ba yung mga takot na kinakaharap natin? Gaya ng mga sakit,
ng kawalan ng trabaho, kawalan ng financial na pangangailangan para sa pagbabayad ng mga due date natin, mga takot na bumabagabag sa atin. Ipagkatiwala natin sa Panginoon, gawin natin ang pananampalataya sa Panginoon, dulog natin sa Panginoon, ipanalangin natin sa Panginoon. Ang Panginoon ang gagawa ng mga bagay na sagot sa kinatatakutan natin. Sabi nga po, ang imposible ay kaya niya maging posible. Sapagkat ang Panginoon ay napaka makapangyarihan kahit ano ang kinakaharap nating problema, kung ano mang pagsubok, ano mang ginagawa ng kaaway sa buhay natin. Ang Panginoon ang puprotekta sa atin. Basta idulog natin sa Kanya, isangguni natin sa Kanya, magnilay tayo sa Kanya, at ang mga salita niya ang ating panghawakan sa kinabukasan. At tayo ay magbasa rin ng mga Biblia, sapagkat sabi nga po, nabanggit din kanina, may mga tao sa Biblia na nagtiwala sa Panginoon na mas higit ang kanilang pagsubok, masigit ang kanilang pinagdadaanan. Subalit noong pinagkatiwala nila sa Panginoon ang kanilang mga suliranin, nalutas ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoon, na wala sila sa mga suliranin na iyon at naglingkod sila sa Panginoon. So ganun din po ang gusto ng Panginoon sa atin, pagkatiwala natin ang ating buhay, ang ating fear, ibigay natin manampalataya tayo sa Panginoon at maglingkod tayo sa ating mga kasama. Ibahagi natin ang ating paniniwala, ang ating Panginoon, ang ating Biblia sa mga tao na mahal natin sa buhay, sapagkat ang Panginoon po talaga ang makakagawa ng lahat ng solusyon kung ano man meron tayo. So yun lamang po, tayo po ay mag-ingat at napakainit po ng panahon. Okay, mga kapatid, sa puntong ito, nais ko na may acknowledge ang ating mga partner online o nakasama natin. Una ay ang Ate Lolet Azucena din sa Concepcion, San Pablo City, sa Carmelite. Ang Kuya Chris, no, yan sa Bulaking Chao. Kasama rin natin si Nay Winnie ng Villa Escudero, si Ate Cindy ng Pampanga. Yan. Siyempre ang aking nanay sa Santa Rosa, Laguna. Good morning. Yan. Good morning din po sa inyo, Nay Winnie. Yan. Yan. Kasama rin natin si Ate Marta, no? Kasama ni Kuya Chris, no? Yan. Si Jazz, no? Aking pamangkin, no? Si Jasper Rayan Gitcano Chua. Yan. Good morning dyan sa inyo sa Cotabato City. Yan. Ang Kuya George Pios mula sa Bacolod. Yan. Prayer request ni Winnie para kay Kuya Chris, no? Kagalingan. Good morning everyone. Sabi nga ng Kuya George Pios. Yan. Pagbati natin kay Lilia Inero. Yan. O Inero family. Yan. Kay Pastora Belma, Pastor Eds. Yan. Kagalingan po sa sakit ng tiyan ni Gian Patual, no? Kasama rin natin si Nay Edna ng Liliw, Laguna. God bless. Yan. 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 Pagbati rin natin sa Artillaga family, kay Ate Marta, Julius, yan, Anthony, kay Ian, buong family ni Ian, kay Marife, yan, Alejandrino, at sa kanilang mga anak. Yan. Pagbati natin sa buong Patual family, Dalangin family. Yan. Kay Sister Gloria Benaluz at Capus family. Yan. Okay. So that's all mga kapatid. Tayo po ay manalangin. O namin Diyos na makapangyarihan, kami po nagpapasalamat sa araw na ito at sa aming devotion sa God's morning na ito.
ay salamat, Panginoon, sa paksa na iyong binukas sa amin from fear to faith, trusting in the gods who does the impossible, ay nagbibigay po sa amin, Panginoon, ng kalakasan upang patuloy naman ang palataya at magtiwala sa iyong kapangyarihan. Tunay na ang kabutihan, Panginoon, ay ang iyong kalikasan. Kaya kami, Panginoon, ay patuloy na nagpapasalamat at patuloy, Panginoon, na nagdumadalangin para po sa aming lahat ng gagawin. Salamat sa iyong proteksyon, sa lahat ng aming tutunguhan, pupuntahan at gagawin, Panginoon, sa isip, sa salita at sa gawa. Patuloy po, Panginoon, namin idinadalangin ang iyong divine protection. Ganon din, Panginoon, sa aming mga kapatid na may karamdaman na nabanggit. Salamat, Panginoon, sa kagalingan. Nagtitiwala po kami at naniniwala na ikaw ang Diyos ng kagalingan, aming Jehovah Rapha, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na idinadalangin namin ang lahat ng ito sa iyong patnubay at sa iyong gabay. Salamat sa iyong probasyon at sa iyong mayamang biyaya at grasya sa amin. Sa iyong pagbibigay at pagpapatnubay ng lahat ng aming mga pangailangan, O Lord, ay patuloy ka, Panginoon, maghari sa aming buhay. Again, O God, we thank you and we praise you. Salamat sa iyong banal na Espiritu na siyang pumupuspos at nagbibigay sa amin, Panginoon, ng karunungan at kaalaman. Tunay na, Panginoon, ang iyong bibigay sa amin, Panginoon, ng kalakasang ito, ang siyang patunay na ikaw ang Diyos na makapangyarihan at siyang nagbibigay, Panginoon, ng lahat ng kalakasan sa amin. Again, God, thank you and praise you. In this our praying in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together we are for Christ. Again, sa mga gusto po umattend ng Bible study, kami po ngayon ay nasa Galatians chapter 6 na. Kung interesado po kayo, mamayang gabi 8 p.m. just PM ask the Lord. Mga kapatid, no? At we love na makasama po namin kayo sa aming pag-aaral ng talatang ito. At ganoon pa man, mga kapatid, tayo pong lahat, signing off. God's morning, everyone.